Lumabas na ang dahilan kung bakit pinaslang si Zolani Tete. Ayon sa pinakahuling balita mula sa lokal na media sa South Africa, ang pagpaslang kay Zolani Tete ay hinihinalang isang akto ng paghihiganti. Ayon nga po sa pinakahuling ulat, nahuli na ang pangunahing sospek na si Gokwana. Ito raw palang si Gokwana ay nahuli noon ni Zolani Tete na kalaguyo ang kanyang dating asawa. Yung dating asawa ni Tete, kalaguyo niya itong si Gokwana. Binaril umano ni Tete si Gokwana na naging dahilan kung bakit ito naparilisa at napilitang mag-wheelchair. Kaya sa sobrang galit ni Gokwana, umupa siya ng mga hitman, mga boss. Dahil sa tindi ng galit at tanim ng puot, matapos siyang malumpo at naka-wheelchair na lang. Lumalabas ngayon sa investigasyon ng state prosecutor na siya ang tumayong mastermind. Nagbayad umano siya ng mga hitman para todasin si Zolani Tete. Ayon sa ulat, 4 na silang nahuli ngayon na pumaslang kay Zolani Tete, kasama ang pinakautak na si Gokwana. Sa madaling sabi mga boss, paghihiganti kay Zolani Tete ito. Matagal na umanong pinagbabanta ng buhay ni Zolani Tete at ngayon lang nila tinapos. Sa edad na 38 ni Zolani Tete mga boss, batang-bata pa. Sayang, magbabalik pa sana sa boxing ito ngayong taon at plano pa maging world champion. Sa iba pang balita, Marcos Maidana, binunyag nga po na hindi siya nagagalingan kay Floyd Mayweather. Ayon kay Maidana, ituturing niya si Floyd na isa sa pinakamadaling kalaban. Hindi naman daw magaling sa depensa si Floyd dahil ang ginagawa lang niya, tumakbo, yumakap at pumuntos. Binunyag din ng trainer ni Maidana na si Robert Garcia. Mas madali umano paghandaan si Floyd Mayweather kumpara kay Manny Pacquiao dahil marami ng bata ni Robert Garcia ang sumubok na labanan si Manny Pacquiao. Aminado si Robert Garcia na napakahirap umano paggandaan si Manny Pacquiao. Dahil sabi nga ni Robert Garcia, si Floyd Mayweather, alam na nila ang gagawin ito. Kumbaga, kabisado na nila si Floyd na aatras ito, ka-counter at yayakap. Pero si Manny Pacquiao hanggang 12 rounds daw yan na bumabato ng suntok at iba-iba ang angle na pinanggagalingan ng suntok. So, pabor ba kayo kay Maidana mga boss na mas madali kalaban si Floyd Mayweather? Pero aminado naman si Maidana na magaling magpuntos si Floyd. Sa iba pang balita, Larry Wheels, pinakita nga po ang bicep niya na napunit habang binubugbog si Vitaly Dorovedsky. Nagpasalamat din si Larry Wheels sa mga Filipino fans. Alam niya na maraming Pinoy ang sumusuporta sa kanya, lalo na sa fitness industry. Kaya binida ni Larry Wheels ang bandera ng Pilipinas habang papasok sa ring. Sabi niya na ipapagamot muna ang kanyang bicep at lalaban ulit sa boxing. Sa iba pang balita, David Benavides at Jay Opetaya may negosasyon na maglalaban sa 5 de Mayo sa 2027. Magkakaroon muna ng isang laban si David Benavides ngayong taon bago lumaban kay Jay Opetaya sa cruiserweight. Ito nga po ang matinding bakbakan sa cruiserweight mga boss. Sa iba pang balita, Dimitri Bivol at Callum Smith kailangan na po daanin sa force bid ang kanilang bakbakan dahil hindi nga po nagkasundo sa negosasyon. Kaya abangan din natin kung kailan ma-finalize ang laban ni Bivol at Callum Smith.